Ako for good lang, OFW from Saudi. Mga OFW po ba dito? Medyo nanginginig first time. Pero parang araw kayo rin tatayo. Kwento ko na po, nag-join ako sa Saudi. Nakita ko lang sa isang usapan ng upline ko. Ang upline ko, hindi nahirapang mag-invite dahil ako mismo nag-message sa kanya. Paano ba mag-invite? Kasi sa hirap ng pagiging OFW, malayo sa pamilya, di ba? Kung anong trahedya, kung anong passion, wala tayo sa pamilya natin, di ba? Ako po from Tacloban, naalala niyo po yung nag-Yolanda. Wala po ako that time. So kung mahina ang loob nyo, anong mangyayari sa inyo? Mababaliw, di ba? Na-missing pa ang anak mo ng 1 week. Pero sabi ko, kaya ko to. Dahil laging paano lang, di ba? So nag-join ako, trinabaho ko ngayong global para makasama ko ng pamilya ko para next time na may challenge, sa may trials, kasama na ako, di ba? Hindi ako natutulog that time. Sabi ko, matutulog lang ako pag nakauwi na ako. So, hindi talaga ako natutulog. Pagdating ng 5 o'clock, bababa na lang ako, diretso, luto kasi may pasok yung mga alaga ko. Pagdating noon, mga ilang months lang, total hindi ko natapos na yung 2 years ko. Nagpaalam na ako. Sabi ko, madam, uwi na ako. Sabi ko sa kanya, ayaw ko payagan. Ayaw niya akong payagang umuwi. Kasi nga pag OFW talaga ng Middle East, hindi basta-basta pinapauwi. Kailangan mo pa ng maraming dahilan para lang pauwi. Ganun po kahigpit doon. Ganun kahirap doon maging OFW. Tapos nung time na pinayagan na ako ng kauwi kasi okay naman ako ang global ko. So ang global ko na kasi 8,000 lang po ang sinasahod ko dahil ang amo hindi naman po tumupad sa $4. Hindi tumutupad pong mga arabo kada minsan lang pong hindi. So hindi naman po mahirap mag-aim global. Hindi mahirap sa taong matyaga. So, at saka hindi mo naman kailangan invitein lahat. 2 tao lang ang kailangan mong hanapin. 2 agila. Isang Eileen Sumibkay at isang Clara Batong Bakal na nagbigay sa akin ng mga leaders na halos lahat na ng bansa. Sa ngayon, nandito na rin po ang leaders ko. Nag-for good na rin po from Saudi. Marami na po akong leaders na tulungan at meron na rin po akong mga pauwi pang leaders from Hong Kong. So, ang 8,000 ko pong sinasahod dati sa Saudi, 1 week ko na lang po yun ngayon. Tiyaga lang. Diretso. Huwag liko-liko. Pag may nag-invite sa'yo na iba, focus. Diretso lang po. Kasi pag diretso po tayo, kahit mahina, kahit mabagal, mararating po natin ang payaman. Nakapagpatuyo po na po ako ng 2 bahay nung na-Yolanda, bahay namin. Bahay ng parents ko, at saka bahay ng kapatid ko. 3 sabay-sabay po na bahay. Nagulat ang amo ko na nagpa-withdraw po ako na more than 100,000. Sabi niya, saan mo kinuha ang pera? Sabi ko, wala ka na doon. Pera ko yun. Bakit nawalan ka ba? Question niya ako. Sabi niya, saan galing ang pera mo? Sabi ko, bakit ma'am, nawalan ka ba? Kasi nagulat siya. More than, kasi nga nagpatayo ako ng bahay ng Yolanda ang parents ko at saka yung kapatid ko. So, tiyaga lang po. Ngayon po, ang sweldo ko doon, at saka yung napauwi na po tayo, lalo na sa mga OFW, yung mapauwi lang po tayo na makasama ang pamilya natin, wala pong halaga. Salamat po. Salamat po sa abang-abang. Salamat po sa